Po, ang ating pong pamagat is the renewing your commitment. Pastor, taon-taon na lang, yung January, renew na lang ng renew. Hindi naman kayo nasasawa mag-renew. Kasi kailangan po yan mga kapatid. Kung hindi pa kayo nakatapos sa giorno, di ba? Anong ginagawa nyo? Renew. Kung ang mga bagay-bagay, no? Yung mga kontrata, kung kayo ay may mga paupahan sa Pilipinas, no? Nire-renew. Lisensya, nire-renew. Lahat po ng bagay ay nire-renew. At magiging po ang ating mga pananampalataya at relasyon sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Amen? Kasi yung mga bagay na nakakalimutan natin ninyo. No, may kadalasan yan, may multa, nagkakaroon tayo ng mga penalty, di ba? May consequences. Pero ang Diyos, nandiyan lang siya lagi. Lagi lang tayo hinihintay, no? Na magbalik loob sa Kanya. Lagi tayo hinihintay na muling ibalik ang init, no? Ng dating pag-ibig. Ng nagiging problema ng mundong ito. Nawawala na yung dating init, nawawala na yung dating pagmamahal. Yung init ng pagmamahal. So mga kapatid, ang ating pong teksto for this afternoon ay makikita po natin sa Isaiah chapter 40 verse 31. At ito po ay very familiar sa atin. At lagi mo itong ginagamit sa mga anniversaries. Renewing the faith. Walking in faith and hope. At ito po ang sinasabi. Basahin mo natin sa English. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Sa Tagalog, muling-muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad siyang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Pagpalain nawa ng Diyos ang bahagi nito ng kasulatan na ating pagbubali-balayan. Tayong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming namang makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po na napakabuti niyo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa panibagong biyaya ng buhay, sa kalakasan ng inyo kaming binangon sa aming mga higaan at ngayon, Panginoon, narito kami, sama-sama makikinig na inyong mensahe. Makita naman namin, Panginoon, ang aming kalagayan. Makita naman namin, Panginoon, ang gusto niyong mangyari sa aming mga buhay. Magkaroon nawa, Panginoon, ng pagbabago at pagsunod, Panginoon, sa mga marinig namin mensahe nito na nagmumula sa inyo. Muli po sa inyo pong papuri sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, meron po tayong tatlong points na pagbubulay-bulay regarding this verse. At ito po ay isang paalala. In every messages, lagi lamang po tayo pinapaalalahanan. Dahil madalas po o kadalasan ay nakakalimot tayo. So, meron po tayong main points dito, that is the renewal, the strength, and the perseverance. Yung renewal, strength, and perseverance. At yung una po, we must renew our commitment. Renew your commitment to God. Bakit po natin kailangan ng renewal? Sabi natin kanina, if we talk about legalities, kailangan kasi nakakapag-comply tayo, di ba? May mga nire-renew kontrata, nire-renew natin dapat yung mga licenses natin, di ba? At kapag hindi tayo nakapag-comply dito sa mga pag-renew ito, maapektuhan yung trabaho, maaaring maapektuhan yung maraming bagay. Ganun din po mga kapatid. Every year, we must have this reflection. Ano ba yung dapat? Minsan kasi, lagi tayong nakatuon doon sa mga bagay na pang sarili lamang natin. Siguro, wala ako pang sipagan this year. Para
makaipon ako ng mas marami. Minsan ganun eh. Pero naisip pa natin, ano ba yung dapat natin gawin naman para sa Diyos? Mag-renew. Mag-renew tayo ng init sa Kanya. Minsan, may mga kaibigan tayo na hindi na natin masyadong nakakausap. Nire-renew natin yung relasyon. Banding naman tayo. Diba? Mas nagbibigay tayo ng time. Ganun din yan mga kapatid. So, why do we need this renewal? Life's burden can deplete us spiritually, emotionally, and physically. Bakit pa kayo nagpapahinga? Pag napapagod, ba't natutulog? Diba? Kasi kailangan natin malinaw yung ating lakas. Ganun din yan mga kapatid. Pag nakikita natin ang ating sarili na unti-unti tayong napapalayo sa Diyos, we must examine ourselves. We must renew our relationship. Pero mga kapatid, itong verse na ito, isang paalala sa atin dito that renewal is very important. No? That even the strongest, meron ba ditong hindi napapagod? Ha? Meron ba ditong hindi napapagod? Wala naman siguro na lahat tayo napapagod. Minsan nga kahit walang ginagawa ay nakakapagod din. No? Nakita niyo ba sa Facebook yung kanan ko ba madaling maging tambay? Nakarelate kayo doon, ano? Diba? Nahirap doon maging tambay. No? So, lahat po yan mga kapatid, we must have this rest. No? We must have this renewal. At ito mga kapatid, it is an state of mind. Yun yung lagi tatandaan natin. In every situation, sa bawat renewal, ano man yan, spiritually, emotionally, and physically, it's always a state of mind. Bakit? No? Kasi mga kapatid, kung hindi po natin sisimulan, hindi po natin pag-iisipan, hindi po magagawa. Hindi natin makakaya. Kaya even our relationship to God, even our spiritual and emotional status, mga kapatid, iba-iba po tayo ng kalagayan eh. Iba-iba po tayo ng kapaguran sa bawat araw. Pero iisa po ang meron tayo. Meron po tayo isang Diyos na naghihintay lamang sa atin. Amen? No? Na kahit minsan napapabayaan natin yung mga responsibilidad natin sa Kanya, yung mga spiritual discipline natin. Pero nandiyan lamang siya, hindi tayo mumultahan. Isipin nyo na lang, kung ang Diyos, lahat ng mali natin, ginagantihan tayo, bakit tayo doon? Naisip nyo ba yun? Kung lahat ng pagkukulang natin sa Kanya, ginagantihan niya tayo, pero hindi po ginagawa ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, ganun po, hindi natin kayang tumbasan yung kabutihan niya. Kahit ano pa yung pagkukulang natin. Pero mga kapatid, iba na yung kalagayan natin. Kaya kung titignan mo natin yung series of sermons natin mga kapatid, kung last time na sinirmo ni Brother Aaron, yung purpose natin, living out God's purpose, iba na po yung purpose natin. Iba na dapat yung kalagayan natin, iba na dapat yung ating priorities. So, pangalawa, yung strength, yung lakas. Ang sabi, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad siya tulad ng mga agila. Mga kapatid, yung agila, kung i-observe mo siya, kaya niya lumipad ng thousands of miles, thousands of kilometers, na hindi umihinto. O kaya siya, ginawang illustration dito eh. At kapag siya ay lumilipad na at nagkakaroon ng turbulence, anong ginagawa niya? Hindi siya mapapagpag. Just go with the flow lang siya. I-stretch na lang yung wings niya. At ganun mga kapatid, saan nanggagaling yung lakas? Ang sabi, ang nagtitiwala kay Yahweh. So, mga kapatid, this verse is only telling us yung equation. Ano equation?
the trust is equals to strength. Minsan, baka kaya tayo nanghihina. Masyado natin ini-exhort yung ating sariling kakayahan, nagkukulang tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Napapagod tayo. So mga kapatid, we must trust in God because God is the source of our strength. Ang sabi doon sa awit 28, talatang 7, si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko sa Kanya nakalaga. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awitin, pinapasalamatan ko siya. So, mga kapatid, napakalinaw po ng sinasabi ng Biblia. Yung pagtulong at yung kaligayahan, yung kasiyahan, ay nanggagaling po sa ating Panginoon. No? So, strength is not about us. No. Strength is not about self-reliance, but strength is all about drawing power from God. Amen? Kaya, ano kailangan natin? Pag nalulubat ang mga cellphone, anong ginagawa? Sina-charge. Buti na lang, rechargeable. Diba? Paano kung disposable? Bibili kayo ng cellphone. No? Ganon din yan, mga kapatid. Every time we are drained, no? Nandiyan po ang Panginoon. We just a plug away. Just a prayer away. Diba? So mga kapatid, ito po yung napakaganda na itinuturo sa atin ng Biblia. Na magtiwala tayo sa Kanya at yung lakas ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, there's a three kind of strength. May tatlong klase ng lakas na ibinibigay ng Diyos. Una is the spiritual strength. No? Spiritual strength for us to resist temptation. No? Kasi baka minsan napakahina natin sa mga tentasyon. Kailangan natin ng spiritual strength. O kaya naman, we need emotional strength. No? Sabi yung mga matatalino daw, mahina ang EQ. Totoo ba yan? Hiniwala kayo doon? Yung matataas daw ang IQ, mahina yung EQ. No? Ha? Prove it that ulit. No? So, we must examine, mga kapatid, no? Yung emotion. Baka minsan, masyado tayong napapagod ng ating mga emosyon. Kasi, Pastor, ako lang nagmamahal. No? May ganito ba dito? Ako lang ang nagmamahal. Hindi niya akong minamahal. Pagod na akong mahalin siya. Yung mga ganon. Mga youth, baka meron dito noon. Kayo lang nagmamahal. Okay, papayag noon. Kailangan ang pagmamahal yan. Mutual. Nagmamahal both sides. So, kidding aside, brothers and sisters, to endure life's challenges, we must have this peace and hope. Yung panlaban sa emotional deficiencies natin para tayo magkaroon ng emotional strength. And the another thing na klase ng strength is the physical strength. Yung malalakas, physically. Meron bang kayang bumuhat ng isang kamang bigas dito? Pastor, kaya 18 kilos lang naman ng isang kabandila sa Italia. Hindi tulad sa Pilipinas, nung malaki yung kaba. So, yung malalakas mga kapatid. So, iba't-iba tayo ng lakas, pero dumarating ang time, mga kapatid, lilipas at lilipas yan. Dala ng ating karamdaman, dala ng ating edad. Pero, mga kapatid, sa panahon na nangihina, anong solusyon? Papahingahan, di ba? Yung trabaho ng trabaho, ayaw magpahinga, anong ginagawa ng katawan? Kakasakit kayo. Di ba? Yung katawan na mismo ang nagpapahinga para sa inyo. Gano'n. Di ba? Yung mga isip ng isip, ano nangyari? Nasira na ng dulo. Namahinga na yung isip nila. Tapos na. No? So, lahat ng bagay, mga kapatid, whether it's spiritual, emotional, physical, lahat po yan may limit. No? So, know our limits, mga kapatid. Pag napapagod, magpahinga na, huwag nang pilitin pa. Kapag masyadong nag-iisip, tama na. Ni-stress lang natin yung aming mga sarili. Kapag
nagkukulang tayo spiritually. It's about time na iiyak natin sa Panginoon and renew our relationship to Him. And the third thing, mga kapatid, is the perseverance. Yung pagpupursige. Sabi, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So, may sarap isipin sana gano'n, Pastor. Trabaho lang ng trabaho, hindi napapagod. Ganda sana nun. Hindi mo kailangan magpahinga, ang dami sana ng euro. No. Pero hindi ganun, mga kapatid eh. Ang sinasabi dito, hindi mapapagod, ay the way we serve God. Ito ay magandang makita natin, mga kapatid, na sa kabila po ng ating mga kalagayan, especially tayo na nandito sa abroad, laging pagod, laging busy. Pero ang problema, huwag natin gawing excuse yan para makalimot tayo sa Panginoon. Kasi ito nga pinag-aaralan natin ito, mga kapatid. Sinasabi ng Biblia na hindi tayo mapapagod. Hindi tayo kailangan natin magpatuloy, lalakad tayo, hindi manghihina. Kasi mga kapatid, sa stage natin na to. Kasi may mga stages ito. Itong pinag-aaralan natin ngayon, bagamat napakasimple niya, ito ay very broad. In a sense na marami itong sinasaklaw sa ating pang-araw-araw ng buhay, mga kapatid. At yung stages na ito, ang sabi, soaring like an eagle. Lahat tayo, mga kapatid, meron tayong peak. Kaya nga, naisip natin, yung kapanahonan ko, malakas ang kita, malakas ako kahit ano nagagawa ko. Yun yung stage na para tayo mga agila. Nakakapunta tayo kahit saan, nagagawa natin kahit ano. Yung pangalawang stage is running without weariness. Yung kahit anong gawin natin para hindi tayo napapagod. At yung pangatlo is walking without fainting. Na tuloy-tuloy lang. Pero mga kapatid, kaya po natin yan ma-achieve with the help of God. Amen? Kaya natin maging victorious with the help of the Holy Spirit. Hindi tayo mapapagod sa mga gawain, sa paglilingkod, sa ating pananampalataya. Hindi tayo mapupuklan. Ito po yung gustong sabihin ni Propeta Isaiah sa atin. Kaya kailangan natin mag-renew palagi. Huwag natin antayin na dumating tayo sa punto na napakalayo na natin sa Diyos. Huwag po natin antayin na dumating tayo sa punto na kahit anong gawin natin, parang yung puso natin ang layo-layo na sa Diyos. Kaya we must learn to renew it every day, every moment, every second of our lives. Huwag tayong padisig sa gusto ng kalaban. Ang problema kasi yung guilt. Kasi, Pastor, gigilty ako eh. Hindi na ako nakapagsimba, napapabayaan ko na yung ganito na ganito. Pag yan, in-entertain natin yan sa ating mga buhay, mga kapatid, nagiging mas matindi ang kapalit niya. Kasi yung guilt na yun, ginagamit ng kalaban para hindi tayo malumbalik sa Diyos. Amen? Kaya every year, bakit ganito na lang lagi taon-taon? Kasi lahat tayo, mga kapatid, is guilty about this. Kahit ano pa ang ating kalagay spiritually, at one point in our lives, sa taon ng 2024, nagkaroon tayo ng down moment. Amen? Wala po kahit isa dito na nanatili sa taas ng 2024. Even I. Minsan, ang mga pastor, ang mga minister, sila yung mas binubumbig ng kalaban when it comes to this situation. Na kaya nga, we must have this goal of perseverance. Yung kaisipan natin na dapat lagi tayo manatili. Kung sila hindi nila nagagawa, kung sila nanghihina, excuse na ako. Kasi sila, ganito ginagawa nila, kasi sila,
pwede palang hindi umatin, pwede palang huwag manghina. Mga kapatid, huwag po natin tingnan yun. Ang tingnan natin yung ating kalagayan. Na kailangan natin magpatuloy. Na kailangan natin mag-persevere. Ang sabi doon sa Hebrews 12 verses 1 to 2, kaya dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Tagayin natin ang anumang balakid at kasalanan kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ito lalo ng ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalanan ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng kamatayan sa krus. At siya ngayon nakupo sa kanan ng Diyos. Brothers and sisters, even our Lord Jesus Christ persevered. Imagine yung hirap na dinanas niya. Yung mga problema, yung mga kakulangan niya sa buhay nung siya ay nag-ministry pa. Lahat tayo ay dumanas ng mga pagsubok ng mga problema. And we must persevere. Ang sabi, life is a journey that requires endurance. Mga kapatid, it's sad to say that the world today belongs only to those who endure. Iwala ba kayo? Na ang mundo natin ngayon na pahirap ay para lamang doon sa mga tao na gustong magpatuloy. Kaya maraming mga tao nawawala ng pag-asa. Maraming mga tao na nag-i-stay na lang sila, naghihintay na lang. Naghihintay na lang sila na nabawian ng buhay, naghihintay, nawawala ng pag-asa. Pero mga kapatid, life is hard. Pero meron tayong Diyos. So, we must always remember that God is always there for us. Amen? So, brothers and sisters, God's promise us. Ito yung pangako ng Diyos na iriring tayo the renewal of our strength and the perseverance we need. God's faithfulness and renewal, God's strength for every season, the endurance to finish well. Amen. Ipinrovide po ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, mga kapatid, for us to finish well. We must live with a purpose, we must live with hope, and a heart of committed to His will. Minsan baka napapagod tayo, habol tayo ng habol sa ating mga pangarap, habol tayo ng habol sa maraming mga material na bagay. Baka minsan pinare-realize mo sa atin, hindi yun yung kalooban niya para sa atin. Mga kapatid, as we close this message, naging mabuti ba ang Diyos ng 2024 sa atin? Tingin ko naman walang magsasabi na hindi naging mabuti ang Diyos itong nakaraang taon. In fact, baka may magsabi doon, naging mas mabuti ka sa akin this year. Maaaring sabihin natin yun. And every year na dumadaan sa buhay natin, maaaring nasasabi natin, naging mas mabuti pa kayo. Every year, naging mabuti ang Diyos sa atin. So mga kapatid, kung gano'n, huwag natin panatilihin lamang sa ating mga bibig yung pasasalamat. Na lagi din natin sinasabi, God is good all the time. It's about time, brothers and sisters, to do our part. Let's start. Let's renew our commitment to God. Let us renew our relationship to God. Muli po natin pag-alabin ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.